Ang pagpalakpak po natin ay may significance po yan. Ang pag-amin natin may significance. Alam niyo po kung bakit ang mga membro ng church, they go home with nothing? Because they do not agree with the Word of God by saying, Amen. Kasi pag sinabi mong Amen, mangyari yan sa akin. Amen. Huwag niyong isarado ang bibig ninyo. Kailangan pag may mga promises, mayroong mga gandang pangako ang Diyos, you have to say, Amen. Ibig sabihin ng Amen, mangyari yan sa akin. Amen. Ang pagpalakpak din po ay may significance. Sabi ni Lord, the battle is mine. Your problem is not yours. Your problem is God's. Para si Lord ganahan makipaglaban para sa inyo, ang gagawin natin, i-cheer up siya sa palakpak. Hallelujah! Sabi mo, I like that. So maliwanag na po mga kapatid. Huwag kayong mahiyang pumalakpak. Huwag kayong mahiyang mag-amen. Dahil every time you say amen, magmamanifest sa buhay po natin yan. Amen? Okay, say it to your neighbor. Sabi mo, hello beautiful. Sabi mo, kaliwa, kanan. Nakikita ko po ang hindi nagpa-participate. Sabi mo sa kaliwa, kanan, harap at likod. Kaliwa, kanan, harap at likod. Sabi mo, hello beautiful. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam mo po, tumatawag ang mga kalalakihan kapag tinatawag silang beautiful. Alam niyo po, ang salitang beautiful ay wala siyang gender. Kaya pwede siya sa lalaki, pwede siya sa babae. Kaya may tinatawag na magandang lalaki, may tinatawag na magandang babae. Agree na po ba kayo na pwedeng tawagin ang lalaking beautiful? Yes! Oh, minsan ba, sabi mo, hello, beautiful! Umalagpak ang mga gwapo at mga magaganda. Amen! Alam niyo po kasi, nang lalangin ang mundo, sabi ng Bible, it was good. Nang lalangin ang mga hayop, sabi ng Bible, it was good. Pero nang lalangin ang tao, sabi ng Bible, it was very good. Kaya sa lahat ng creature ng Diyos, ang pinakamagandang nilalang niya, ikaw, ako, tayong lahat. O sabi mo, I like that. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Bawal matulog. Amen. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Kanina po, si Pastor Jerome, artistahin, gwapo, kanya pong dinefine ang ating pong teksto from the surface. Amen? Ako naman pupunta tayo sa ilalim. To the deep. Sabi mo, to the deep. Mamayang gabi, may revival ho tayo. Maganda ho kayo. Sabi ko, kung iiyak kayo, huwag mong pipigilan. Amen? Iiyak mo lang yan, dahil pagkatapos yan, may gagawin ng Diyos. Amen? Mamaya po, sabi ko nga, mamaya po ang ating pag-uusapan kasi hindi ka lalalim kay Lord pag may problema ka sa relasyon. So we will talk about relationship tonight. And that is tonight. And this afternoon, hindi ka rin lalalim pag may problema ang iyong puso. So we will talk about heart. Sabi mo sa katabi mo, heart. Amen. Kaya maraming mga Kristiyano ang hindi lumalago, hindi dahil ang pastor hindi magaling mangaral, dahil may problema ang puso mo. Amen. Ngayon, pag tinamaan kayo, huwag mong sabihin, alam mo, minsan yung magaling yung brother and sister. No, we're not talking about them. We are talking to you. Ay, naku, wala na akong kausap. Ako, matapang ako mangaral, direct to the point. Hindi nyo naman ako pastor.
Magtampo man kayo, atin pa rin kayo ng linggo kasi hindi naman ako ang pastor nyo. Kasi kung si pastor nito ang magsasalita ng masakit, hindi kayo aaten. Pero, pag ako mangaral ng matapang, masakit, kasi alam niyo po yung saludsod, pag nasaludsunan kayo, pwedeng gumaling. Pero every time na matatouch, it's hurt. Masakit pa rin. Ang gagawin ko ngayon, hihiwain natin, tatanggalin ang saludsod, pag gumaling yan, kahit anong tapik, hindi na masakit. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Alabakan natin si Lord. Amen. Pakiusap ko po, mamaya, kung gusto nyo umiyak, umiyak ko kayo. Kasi kahit hapon, pwede kayo umiyak. Amen. Mamaya, tuwalya ang dalhin nyo. Ngayon, bimbo, pwede pa. Hallelujah. Okay, start tayo, mga kapatid. Hallelujah. So, tayo po ay salamat sa ating gwapong Pastor Minto. Nakilala ko po ang inyong pastor. Walang ibang gwapong pastor, kundi ang pastor po ninyo. Hallelujah. Pag nasa church namin, kami ang gwapo. Kanya-kanyang teritoryo yan. Amen. Dito, hindi kami pogi. Si Pastor Minto ang pogi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Handa na po ba talaga kayo? Again, tonight we will talk about relationship because you cannot go deep pag may problema in your relationship. And this afternoon, you cannot also go deep pag may problema ang iyong puso. So, puso ang ating roroboy. Alam niyo po yung iba, bakit tinatamad sa church? Bakit nalilit sa church? Bakit umaabsent sa church? Bakit? Kasi may problema ang... O sabi mo sa kapatid, yan ang problema mo. Ako palapakan natin si Jesus. Okay, start tayo. Pasuyo sa ating projectionist. Hallelujah. So, deepen, renewed heart. Para mo tayo lumalim sa Diyos, we need first our heart to be renewed. Kailangan siya magkaroon tayo ng pusong binago. Amen? Okay, basa po tayo, of course, by the Holy Spirit. Sige, start, kapatid. Sabi ng Genesis, dagdagan ko lang po yung kay Pastor Jerome kanina, dinefine niya yung ating text. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now, the earth was formless. Sa Hebrew word ay tuhu. Ibig sabihin ng tuhu, ito po ay wasak. Dati ang earth ay bilog. Naging formless. Kaya nagkaroon ng gera. Nawalan siya, ibig sabihin, nawasak. Kaya ngayon, hindi lang po ang earth ang nawasak, pwedeng ikaw ay wasak. Amen! Ang sabi, ang empty sa Hebrew word ay buhu. Ang ibig sabihin ng buhu, mga kapatid, ay, tama ba ang sinasabi ko? Tama. Buhu, ang ibig sabihin, empty. Ibig sabihin, mga kapatid, walang-wala. Inubos lahat ang mayroon ka ng kaaway. Hindi ka lang nawasak, hindi ka lang nasaktan, hindi ka lang na-broken hearted. Lahat ng mayroon ka, ninakaw ng kaaway. At, ang ibig sabihin ng darkness, Chosek. Meron ng mga Hebrew, no? Chosek, ibig sabihin, nowhere, hindi mo alam kung ang direction ng buhay mo. Imubalo sa kapampangan ko, saan ka pupunta? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. You are in the place of darkness. Pero, hindi nagtapos doon. The Spirit of the Lord hovering upon the water. Pag sinabing hovering, hindi titigil ang Holy Spirit na hindi siya makalapo sa'yo. Wala akong kausap ulit. Tayo po ay wasak, broken, empty, and we don't know where to go, but the Holy Spirit is hovering now in this place, looking for someone na kanyang dalapuan para lumalim sa Panginoon. Sabi mo, ano yan?
Saan tayo? Hallelujah. Tapos na po ako. Okay, Galatians. But I say, walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive and controlled and guided by the Holy Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh of the human nature without God. Malalaman mo ang tao na control at guided ng Holy Spirit at malalim sa Holy Spirit because they do not gratify anymore the flesh. Ganito lang po ang istoryan. There was a fisherman. Every Sunday, bumababa siya ng bayan para paglabanin ang kanyang itim at puti na aso. Na-curious ang mga pumupusta dahil alam ng fisherman kung alin sa kanyang aso ang mananalo. So in-approach siya. Sabi niya, paano mo nalalaman kung alin sa aso mo puti o itim ang mananalo? Sabi po ng fisherman, pag gusto ko manalo ang puti, binubusog ko ang puti, ginugutom ko ang itim. Pag gusto ko manalo ang itim, binubusog ko ang itim, ginugutom ko ang puti. Ganyan din sa buhay ng Krisyano. Ang higit mong pinaglalaanan ng oras ang siyang nananaig sa buhay mo. Kung kulang ka ng prayer life, kulang ka ng panalangin, kulang ka ng pagbabasa ng Bible, kulang ka ng pakikipag-fellowship, ang nananaig sa atin ay flesh. Tama ba? Amen. Pero kapag ikaw ay babad sa gawain ng Lord, nadadaig naman ang gawa ng laman. O sabi mo, I like that. Palapakan natin si Jesus. Amen. Start tayo, mga kapatid. So sabi ng Bible, sige next. Hallelujah. Do not conform ourselves to the standard or system of this world, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. Again, ang mind has something to do with your heart. Kaya nga pag nagmamahal kayo at may crush kayo, huwag mong pairalin lagi ang iyong puso. Pairalin mo rin ang iyong isip. Ito adik, ito ayoko dito. Hindi, ay wapo siya. Hindi po, huwag lang pairalin ang puso, pairalin mo rin ang iyong isip. Amen? Ngayon, pag renewed ang ating mind, naniniwala ko renewed ang ating puso. Amen? O palakpakan natin ang Panginoon. Okay, next po, mga kapatid. Hallelujah. So, human ay may spirit, may soul, may body. Ang soul, may mind, will, and emotion. Ang emotion, nasa puso po yan. So, mga kapatid, ito ang ating pag-aaralan ngayon. Puso. Amen? Amen. Okay, next. Hallelujah. Hindi pa tayo papakalalin. I am a victor, not a victim. So mindset tayo. Sabi nga, huwag kayong magsawa sa kapakikinig ng word of the Lord. Kasi faith coming by hearing. And hearing. And hearing. Pag pumasok sa inyong tainga, it will register to your mind. At kapag nag-register sa inyong kaisipan, later on your heart will believe. Kaya pinipili ang pinapakinggan. Amen? O sabihin mo, piliin mo ang iyong pakikinggan. Pag negatibo, ang sasabihin mo, sorry, hindi ako basurahan. Bakit? Ang pipiliin mo lamang mga positibo, magaganda at mabubuting bagay. Amen? Palapakan natin siya. Amen? Okay. Tingnan po natin ang victim. Ganito ang victim. Circumstances, emotion, thoughts, and deeds. Lagyan natin ng kulay. Nabigo ka. Iniwan ka ng boyfriend mo at girlfriend mo, that is the circumstance. Ano nangyari? Masasaktan ngayon ang iyong puso. Ito mga kababaihan, kasi alam, actually, pag nagtuturo ako, ang mga kababaihan, mga uto-uto yan. Ang mga lalaki, bolero. Kapag nagsama ang dalawa na yan, walang patutunguhan, kasi bubula. Hindi mo sasabihin ng lalaki, susungkitin ko ang mga bituin. Hindi naman totoo yun. Ang babae, talaga? Hindi po yun. Praise God. Ina-appreciate mo ang babae. Sasabihin, ang ganda-ganda mo, pero hindi naman talaga.
Gusto ng babae yan, yung inuutos sila. Pero wala po dito uto-uto. Amen. Wala po dito bulero. Amen. Kumalakpak po ang mga uto-uto at mga bulero. Makinig kayo. Hallelujah. So again, nasaktan, maapektuhan ng emosyon, at magre-register sa kanyang isipan na ang mga lalaki mangluloko. Mga lalaki mangluloko! Kaya tuwing makakakita siya ng lalaki, manluloko yan! Manluloko yan! Bakit? Naandun na sa kanyang kaisipan at maging sa action niya maapektuhan. Bakit? Makikita mo, islabin, lalayuan. Pero ang victor, thoughts muna. Emotion, deeds, and circumstance. Bigyan natin ng kulay para mas maintindihan. Sabi ng Bible, mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Lord. Yun ang thoughts mo. Amen? Amen. Eh ngayon, dahil yun positibo, ang emotion mo lagi ay excited. Ay, bless ako ngayon kay Lord. Mabuti ang Lord sa akin. So it affects to your emotion at sa deeds. Lagi maganda ang ginagawa mo. Hindi ka nagdadabog kasi magandang kaisipan mo at mababago mo anumang sirkumstansya na mayroon ka. Amen? O sabi mo, I am a victor. Bisaya po ako, Waray po ako, pero ang hindi ko lang maintindihan yung Ilonggo. Kasi may pagka-Bisaya pero aywan ko. Pero marunong ako mag-Cebuano. Hallelujah. Okay, next. Praise God. Sabi po ng Lucas 17, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na hindi dumating ang kadahilanan ng pagkakatisod. Sabi mo sa katabi mo, ayaw mo sa hindi matitisod ka. Sabi ng Bible, hindi pwede, hindi dumating. Ano daw ang Greek word ng pagkakatisod? Yan po ay temptation, snare, traps to set to entice to sin. Para daw po yan bitag. Pag nabitag ka, hindi ka na pwedeng kumawala. Parang ibon yan na nabitag, hindi na siya pwedeng kumawala. Kaya in other word, dumating man ang pagkakatisod, ingatan mo kasi pag nabitag ka, mahirapan ka nang kumawala. Are you following, church? Yes. Pero hindi pwede na hindi darating ang pagkakatisod. Okay, next. Sabi po, scandal yun means scandal, a trap, stick, bent, something that is snare. Ginagamit po yan namin sa parang bingwit, pero may tali. Pag naapakan ng ibon, biglang gaganyan. So, trap siya. Hindi na makakabala. Okay, next. Hallelujah. Kung siya ay mga 7 magkasala sa isang araw, matindi. 7 times a day. I-times mo ng 365 days, total siya ng 2,555. Kaya niyo bang magpatawad na 2,555 ang kasalanan? Kaya niyo ba? Wala akong kausap yata. Kaya nyo ba? Yes! Alam niyo po yung mga nagbibilang, isa pa! Tatamaan ka na sa akin. Alam niyo po yung mga nagbibilang, hindi yan mapagpatawad na tao. Kasi ang mga tao mapagpatawad, hindi nagbibilang ng kamalian. Amen? Amen? Sabi ng Bible, makapito magkasala laban sa makapito din magbalik. At sasabihin pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. At sinabi ng mga apostol, dagdagan mo ang aming pananampalataya. You can only forgive someone na nakapanakit sa'yo if may Lord kang kasama. Hindi mo kayang magpatawad, mamaya dadaanan natin, kapag hindi mo kasama ang Diyos. O pumalagpak ulit, bawat isa. Parang hindi makatulog. Kasi lang yun, kami kayo hinihindihan. Pag may pumalagpak din yan. Makaintindi man yung hindi sasabay ang pumalakpak. Amen? Amen? Okay, next. Praise God. So the parable of the sower. Tingnan natin ang parable of the sower. Sige, next. Hallelujah. Sa parable of the sower, 4 lang na S. Sower, yung seed, sunlight, at saka yung soil. Pero, ang sower, iisa. Ang seed, pareho. Ang sunlight, pareho din. Mga kapatid, ang soil, doon nagkakaiba-iba. Bakit? Ang preacher, of course, yung sower, and then word of God, ang seed, ang sunlight can be a season. Pero ang soil, 4 na uri. Alin ka dyan? Tingnan natin ang 4 na uri ng puso. Good soil, good heart,
mayroong thorny soil or thorny heart. Mayroong rocky soil, mayroong rocky heart. Mayroong wayside soil, mayroon naman wayside heart. Yung mga good soil, ito ang tumatanggap, ipinamumuhay, may resulta ang Word of God. Itong thorny, gusto magbago, gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa. Yeah, boy! May mga ganyan. Alam niyo po yung mga ganyan ay mga thorny soil yan. May mga hadlang. May mga rocky soil naman. Sasabihin ako, ay kahit anong preacher yan, hindi ako kayang baguhin. Ba't mo ako hinamon eh? May nagamot sa akin sa encounter. Pastor Lito, ni minsan sa buhay ko hindi pa ako umiyak. Kaya yung sinasabi na lahat na papaiyak mo, ako hindi. E nung mag-preach na ako, mga kapatid, nagsisimula pa lang ako kasi, o bakit napaiyak ka? Kasi akala nilang matigas na puso, hindi kayang hipuin ng Panginoon. At yung wayside, ito yung magdang amen, amen! Pero pag uwi nakalimutan, papatama ko ng konti ha, ito yung mga walang dalang Biblia. Tingnan mo ang katabi mo kung may Bible yan. Kasi madali lang sabihin, Pastor, ako ay good soil. Pero in reality, you're not. Amen? O, tinamaan na kayo. Alam niyo po kung bakit dati yung mga nagliligawan, nagkakainlaban kahit long distance? Wala naman pang cellphone. Tapos pag magsulat bago makapag-reply, isang buwan. Bakit na po fall in love? Kasi time to time, binabasa ang love letter. At sa huli sasabihin, P.S. I love you. Kaya tuwing babasahin niya ang sulat, napupul in love siya. Napupul in love. Ganyan din sa word of the Lord. The more you read the word of the Lord, the more you fall in love with the Lord. Kaya yung katabi mo, hindi na po full in love yan, walang Biblia. Wala! Wala! Amen! Nakatingin na sila sa akin. Ito pa, dagdag! Hindi nagsusulat. Lahat ng sinabi ni Pastor Jerome, lahat ng sasabihin ko, lahat ng sasabihin ng mga pastor, hindi nyo matatandaan! Anong gagawin nyo? Magsulat! Magsulat! Sabi sa pag-aaral, while you are listening the word of the Lord, you got 100% of that information. Pero right after ng preaching, makakalimutan mo ang 95%. And only 5% ang maiiwan. Ano matatandaan mo? Ano natutunan mo? Malupit yung Bisaya na magpatama, no? Ano nga natandaan mo? Basta! Walang matandaan kasi hindi ka nag-take note. Sabi mo kasi katabi mo, hindi ka lalabong ganyan. Si Pastor Minton, matutulad na yan sa akin, maubusan ng buhok, hindi pa kayo magbabago. Kasi hindi kayo nagtitik note, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Amen! Yes. Sino ang gustong lumalim talaga? Yes. Sino ang gustong lumalim? Yes. Lagi na kayo nasa surface eh. Ayaw nyo mag-deep. Kasi patutuloy na, magbasa kayo ng Bible. Magbasa kayo ng Bible. Na-motivate, magbabasa. In the beginning, God created the heaven. Tinamad na naman. Tumigil na naman. After 3 months, na-motivate na naman. Basahin yung Bible. In the beginning. Hindi ba kausan-usan sa in the beginning? Hindi mo makapunta sa Exodus, Leviticus, Numbers. Oh, hindi sa Old Testament. Babasa sa New Testament. Binabasa naman, Abraham begat, Sarah begat. Ako, mabigat ang pagbabasa ng Bible. Puro begat. Hindi makausad-usad. Sabi mo sa katabi mo, kung gusto mong lumalim, ikaw sabi mo katabi mo, wala ka namang utang dyan. Kung gusto mong lumalim, magbasa ka ng Biblia. Mag-take ka ng mga turo. Palapakan natin si Jesus. Amen? Agree ba kayo na pili tayong lumalim? Agree ba kayo na we can go deep? Kaya hindi kayo lalalim na ni verse hindi mo alam. Ang mga bata marunong maraming verses. Ikaw, anong alam mong verse? John 3:16, for God so loved the world that He
sige, dagdagan mo naman ng kaunti. Actually, ako alam ko dito, walang memory verse. Gusto niyo tawagin ko? Alam ko kung sino na hindi marunong mag-memory verse. Sabi naman ko, sana daw. Hallelujah. Dati kasi nung nag-aaral ako, pag tumaas ka ng kamay, hindi ka tatawagin ng teacher mo. Kasi alam ng teacher, alam mo. Ang tatawagin niya hindi tumataas ng kamay. Ibinaliktad ang kanyang ang tumaas, ang tatawagin. Naku, may tinanong si teacher, wala akong kalam-alam. Natutulog ako. Bigla sabi siya, taas akong kamay. Ano? Nakanganga ako. Praise God. Are you here, church? Naniniwala po ako ang voice, church. Voice in Christ, tama? Voice of truth. Ang truth naman si Christ, din palusot pa, no? Siyempre, ang truth si Christ. Voice of Christ and voice of truth. Isa lang yun, tama? Hindi, inano ko lang kung alam yung pangalan ng inyong church. Kasi yung iba, yung pangalan ng church, basta, yung pastor doon, yung may salamin, hindi naman church. Dapat alam natin, amen? Ang voice of truth, para malaman po ninyo, kayo mismo. Kayo mismo, pag nakita ng tao, they can tell that you are belong to the voice of the truth. Kasi ang buhay mo ay patutuo sa kanila. Amen! Palapakan natin si Jesus. Okay. Sige po, balisan tayo. Next, kaibigan. Sisa lang kayo, no? The heart of the problem is the problem of the heart. Ang puso ng problema ay ang problema sa puso. Agree ba kayo na may problema talaga puso? Amen? Dito sa pag-preach namin, may nag-bless, may tinatamangan, may ayaw na. Sabi naman ng isa, yan ang sinasabi ko, ayaw ko sumama ngayon sa church camp na ito eh. Kasi alam niyo po, may purpose kung bakit nandito tayo, tama? Gusto lang ng ating pastor lumalim tayo sa Diyos. Kaya dapat i-address natin ang mga bagay na naghihinder sa paglalim natin sa Diyos. Yun ang ating tinatalakay, tama? Kaya sa darating na Sunday, lahat may notebook na at may Bible na. Ulitin ko ulit. Sa darating na Sunday, lahat ay may Bible na at may notebook na. Palapakan natin si Jesus. Amen? Hallelujah. So, ang problema puso. Sabi ng Jeremiah, mga kapatid, ang puso ay mandaraya. Kaya huwag yung sinusundan ng inyong puso, mandaraya yan. Akala mo, mahal mo na yan. Yung katabi mo, sa inyo may nakakita na. May crush na ako. Kanina may narinig ako, may nagtatanungan, may nakita ka na ba? Ayun, sabi niya, mayroon ako. Ganun ba ang inyong nakita? Huwag niyong sundin ang inyong puso. Mandaraya yan. Parang inchik yan. Tama? Hallelujah. Mandaraya. O, dagdagan natin. Hallelujah. Next. Siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso, mangmang, foolish daw. Huwag tayong masyadong magtitiwala sa puso. Akala mo, tama na ang tinitibok. Pero yung pala, hindi pa pala, tama? Kaya ang kanta niya sa susunod, sana dalawa ang puso ko. Sabi nga ni Miriam Defensor, ang bulate, ito ang puso. Ang pagong, may binanggit pa niya sa isa na 3 ang puso, 5 ang puso. Sabi niya, pag ang boyfriend mo raw, girlfriend, naghahangad pa ng isa pang mamahalin, tanungin mo raw siya kung anong uring hayop siya. Kasi kapag dalawa ang puso, hindi yan tao. Tama? Sabi mo sa katabi mo, isa lang ang puso. Amen? O, palampakin natin si Jesus. Kaya huwag masyadong nagtitiwala sa puso. Next. Praise God. Pimples or problem, times cannot heal wounds. Huwag yung sabihin na, hayaan mo, pagdating ng panahon din, ano man ang sakit yan, mawawala din yan. Hindi po, time cannot heal. We need Christ. Tama? Sino sa inyo may pimple na proud na proud? O kita mo, yung aking pimple, ano na po, pigsa na po. Tuto ka, di ba? Hindi ka matutuwa. Manapay, itinatago yung pimples. Bakit? Nakakaya kasi ang pimples. Sabi ko nga ng bata ko kasi tagtad din ang mukha ko ng pimples. Sabi ko, ang daming tutubuan ng pimples sa mukha ko. Kapili naman sa puwet. Bakit sa mukha pa? So we try to hide ng mga bagay na nakakahiya. Tama? Maging ang problema, itinatago. Kumusta ka, bro? Ito. Mabuti.
Kaya kita mo mga mga maagang namamatay, mga lalaki. Kasi ang mga lalaki hindi showy. Pag tinanong mo yan, pare, kumusta ka? Okay lang pare. Pero may problema yan. Okay lang pare. May problema. Ang babae, masyadong expressive sila. Sister ko, Sister! Kaya hindi sila nagkikip ng emotion. Release sila ng release. Kaya sabi nga, ang mga lalaki, pag tinanong mo galing sa party, concrete ang salita. Kumusta ang party? Sagot ng lalaki, maganda. Ang babae, pag kumusta ang party? Ay naku, may balumpang pula, may puti, may cake pa nga eh. At saka may kandila pa ang cake. Alam mo ang kulay ng kandila? Pink. Lahat may bibitanin ng babae. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. Huwag na kayo mag-isip. Tama? Kaya may mga anak nga namimiss ang nanay. Pag ang nanay nananahimik, namimiss. Bakit? Umaga pa lang na, uy, bunganga na. Dati ang kanta, kampana ng simbahan ay nanggigising na. Ngayon, bunganga na ni nanay ay nanggigising na. Di ba may gano'n? Grabe. At alam niyo po, kapag ang nanay niyo laging nagbubunga nga, walang pera yan. Sabi mo sa katabi mo, alam ko na. Kaaga-aga, preset, kaaga-aga, naninirbon, walang pera yan! Kaya ano gagawin nyo para tumigil? Bigyan mo pera, tatahimik yan. Tingnan mo. Sabi mo sa katabi mo, yan ang problema. Hallelujah! Kalakayan natin si Jesus. Next. Proverbs, keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the spring of life. Pag hindi nyo iningatan, hindi nyo proteksyonan, pangit, hindi po spring of life ang lalabas. Kamatayan. May pastor po ako na bardi na. Nangangaral siya. 7 ways to be blessed. Ang mga membro hindi nakikinig. 7 things para tayo makatanggap ng pamulang. Ayaw makinig, binaliktad ng pastor. Okay, mula ngayon, negatibo lang ituturo ko. 3 hakbang para makapunta tayo ng impyerno. Matindi. Tama? 4 na hakbang para ka mamatay agad. Gusto niyo ba ganyan mga mensahe? Matindi. Bakit? Kasi kapag ang tao, burden, masama ang loob, masama ang lalabas sa bibig. Amen? Pag ang pastor niyo magaganda ang sinasabi, bless yan. Mababait kasi kayo. Voice of truth, mababait yan. Yan ang marka ninyo, tama? O kita mo, didisagree yung bolt tiki. Ano ba yan? Tiki. Hallelujah. Amen! Okay, pumalakpak ang mga hindi pa sumusunod. Marami pa ito. Marami pa kami gagawin. Pastor Kira, marami pa tayong gagawin. Hallelujah. So, please be careful of your heart. Ingatan mo ang iyong puso para out of it, spring of life. Amen? Mga kababaihan, ilang beses ka na naligo, hindi ka pa madala? 2 beses ka na sumimplang, hindi ka pa madala? Minsan, tama na. Ang mga babae kasi, minsan may nanakausap may asawa, Pastor Lito, kalooban ba ng Diyos ng mga pag-asawa ko ng lasing ko? Hindi, kagustuhan mo yan. Kaya kung pinapansin ba kasi, gano'n mo frustrated boxer, ngayon dahil hindi nagkatotoo, pagiging boxing hero, ikaw ang binuboxing araw-araw. O ngayon sasabihin mo, kalooban ng Lord, hindi. Kagustuhan mo yan. Lahat ng pinipili natin at dinidesisyonan natin, ikaw ang may gawa. Yes, amen. Huwag mo sisihin si Lord! Amen! Amen! Sabi mo sa katabi mo, nahirapan ka ba sa kasama mo? Tiisin mo. Pinili mo yan. Tama? Tama natin si Lord. Kung nangangaw-nawa kayo. Hindi ka naman diniktan ng Lord. Decision is your decision. Tama?
Ikaw ang namimili. Amen? Huwag nyo naman sisi si Lord. Napaka-ano naman ni Lord. Dahil ibibigay sa'yo lasinggo at saka buksiniro pa. Gawin mo, gabi ha, ating gabi nakasanglas ka. Hallelujah! Tapos sasabihin mo, kagustuhan ng Lord. Kagustuhan mo yan. Okay, kaya ingatan mo ang iyong puso. Pag nabing mo na minsan, tama na. Pag nabing mo ka, iyak-iyak ka kay Pastor. Masakit talaga, Pastor. Masakit? Gusto mo yan? Wala kang iyak-iyak pag ginusto mo yan. Amen? O sabihin mo, that's your choice. Malapag po ang mga choices. Amen? Okay, next. Hallelujah. Tingnan nyo. A cheerful heart brings a smile to your face. A sad heart makes it hard to get through the day. Gusto niyo po yung laging malungkot kayo? Magiging kamukha niyo yan. Ulitin ko. Kung kayo laging malungkot, araw-araw, sorrow, sadness, later on, ang mukha mo ganyan na. Tama? At kung hindi man ikaw maging kamukha niyan, ang anak mo magiging kamukha niyan. Amen? O sabi mo ulit sa katabi mo, I like that. Okay, next mga kapatid, matatapos na po ako. So, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasaling sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa maamo. Sige next. Sige next, kaibigan kanyang sinuga ko upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayan sa mga bihag, at magbukas ng mga bilangguan sa mga nabibilanggo. At next, sige po, upang magtanyag ng kalugod-lugod na tao ng Panginoon at ng karawan ng paghihiganti ng ating Diyos upang aliwin yaong lahat na nagsisitagis. Tingnan natin ang 6 na uri ng tao. Una, downcast. Anong downcast? For in the spirit. Ito yung mga taong laging mali ang nakikita. Alam mo, ang init dito. Bakit hindi pa nilagyan yan ng ceiling? Hindi pa nilagyan ng ano yan? Pag pumunta doon, bakit dito mga tao, mga amoy putok? Ang dami nakikita, pati kulay ng kortina, pati ang suot ng pastor. Napapansin niya, puro negative. Ito yung mga poor in the spirit. Yung mga taong nega. Hindi negro ha, nega. Amen. Mga nega. Amen. Okay, next. The broken-hearted. These are those who have suffered and can never forget their sorrows. They are people who live in the past. Yung mga nakaraan, hindi makalimutan ang nakaraan. Sabi mo sa katabi, move on ka na, move on. Okay, pangatlo. The captives, these people, drugs, alcohol, pornography, addiction. Parang aswang yan na pagkabilugan ng bulan, lumalabas ang pakpak. Hindi magawa. Ang mga ano po mga kapatid, malalaman yung mga bilago na sa alak. Kahit makakita yan ng red horse na nagpapawis sa lamig, hindi na yan mag-creep-creep. Pero yung mga napilitan lang magbago pag nakakita ng red horse na nagpapawis. Wow! Nag-creep-creep pa. Tama? Ang mga binago wala na. Amen? Okay, the prisoners. These are prisoners of their own thoughts. Ito yung may mga saradong kaisipan. Hindi! Ito ang prinsipyo ko! Walang pinagbago! Diyan ang mga taong saradong isip. Siya ang tama lagi. Next. Asan na tayo? The mourners. The mourners are those who lost loved one and cry, and cry, and cry. Kayo pag namatayan kayo, huwag na kayo maglagay ng picture sa bahay kasi ito makikita nyo. Hindi kayo makakamove on. Amen? Amen. Ano ka makakamove on? Ang iba na broken heart na ng kanyang ex, may picture pa rin doon sa wallet. Ano ka makakamove on? Tapos nakakapag-isip ka talaga, turukan mo na ng karayong. Ano kung nalala ito? Anong tawag ko rito? Kulangin ko na lang ito, praise God. Alisin niyo ng mga picture ng mga nagdadala sa ng alaala ng mga masasakit. Tama? Tama? May tama? Okay, next. The warriors. They are always worried about terrorists. May mga tao ngayon tumataas daw ang gasolina, worry na worry. Pag kinano, may sasakyan ka ba? Wala. Bakit ako worry ka kung tumataas ang gasolina? Wino-worry ang lahat.
Hallelujah. Huwag kang mag-worry kung wala ka. Tama? Praise the Lord. Pumalakpak ulit mga warriors. Sige, huwag kang makinig. Hallelujah. Palamakan natin si Jesus. Amen. Yan ang aking tao. Next. Hallelujah. Alam niyo po yung problema, ang nag-focus ng mga puso natin bakit broken-hearted, pinagkaitan ka. Laging paborito si kuya, ikaw hindi ka na napapansin. Magsiselos ka na. Bakit na lang puro si ate? May dimple din naman ako Puro lang si ate. Alam niyo po kung gusto mong maging paborito ng magulang mo, na nanay mo, yung nagbibigay ka. Pag pinapalamon ka pa lang, wala kang trabaho, nako, ikaw ang mapapansin lahat. Paglabas sa kwarto, Wala ka na! Ano na? Nako, bakit tambay ka Wala kang trabaho. Pero kapag nagbibigay ka na ng pera sa magulang mo, nako, paborito. Sino gusto maging paborito? Wala, kausap talaga. Sino gusto maging paborito? Magtrabaho ka. Amen. Amen. Naulila ka. Alam niyo po, isa na nag-focus ng broken hearted, yung ulila ka. Wala nang nanay, wala nang tatay, wala nang crying shoulder, wala nang mapagsumbungan, wala nang matakbuhan, wala nang mayanga, wala na. Yan, ang ano. Ipinaampong ka, ito yung masakit. Yung pinaampong ka, pinamigay ka. Naku, maniwala kayong tao. Alam niyo po yung mga pinaampong, nakala niyo okay sila? Hindi sila. Pinagmalupitan ka, binubugbog ka. Matindi, ano? Sinisipa ka. Alam mo sa Bisaya yung kastigo? Pag mayroon silang pamalo, hindi yan ititigil hanggat hindi durog. Baka hindi nyo alam. Hindi yan titigil hanggat hindi ko dugo. Yun ang kastigo na tinatawag sa Bisaya. Pag kayo kinastigo, nagtatanim ka sa isip. Mayroon nga akong nakausap, anong gusto mo maging paglaki? Sabi niya, gusto ko maging pulis. Bakit gusto mo maging pulis? Kasi pag pulis na ako ang magpapakulong sa tatay ko. Grabe, bakit? Baka binubugbog. Sinisipa, sinusuntok. Nagdadalaya, alam yung mga nagtutumboy-tumboy yan? Nagiging tumboy. Minaltrato yan, maniwala kayo. Kaya naging lalaki sila. Gusto nilang gumante. Asan yung mga lalaki sa akin? Ganon sila. Kaya nagiging strong personality sila. Yung mga nagiging bakla-bakla naman, ito naman yung kulang pagmamahal. Kasi napapansin niya, si ate babae, ako lalaki, hindi ako minahal. Gusto ko lang maging babae Baka pag babae ako, mamahalin na ako. Acceptance ang problema. Tama? Kaya kung may tumboy at may bakla, welcome nyo lang sa church, hindi para magtayo ng federasyon para sila ay i-transform ng Lord. Bakit? Mga broken-hearted ang mga yan. Amen? 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 Praise the Lord. Pinagbubuhatan ka ng kamay. Okay, next. Hallelujah. Ito po, mga taong nasusuklan, mga taong sadista. Alam niyo po yung mga taong sadista, tingin kayo, malapit ang matapos. Kapag ang tatay niyo hindi showy, hindi marunong yumakap, hindi marunong mag-express ng love, huwag niyo silang kagalitan. Balikan mo yung nung bata sila, hindi rin nila nakanasan yan. Hindi nila maibibigay ang isang bagay na wala sa kanila. That's why they do not know how to express their love because they do not experience love. Tao kaya akong kausap. Itutuloy natin yan mamaya. Dadaanan natin ng mga tatay mamaya. Maniwala kayo. Hallelujah. Ano pa po, mga tao sa lista? Yung nanay, yung pagmapanakit, laging namamalo, laging kurot. Ang nanay ko, paborito mong ito. Dito ko na! Sakit! Masakit pag nangungurot dito sa sini. Ang sakit talaga. Ngayon ang mga bata, pag nanakit, pwede mo nang ipabarangay ang tatay mo. Dati, grabe. Grabe. Alam niyo po, ang ano doon, yung sanga ng bayabas na nakasiksik sa bubong. Alam ko kung ako ang papaluin kasi ako ang papakuhan. Tata, pwede mo. Handa naman ako. Baka magbago ka isip.
Naku, pag nilatin mo kami, umuusok yan. Hallelujah. Are you here, church? Okay, next. Balik tayo. Hindi ko pa nabasa. Hurting people hurts other people. Basahin nyo sa likod. Maintindihan nyo sila. Kung ang nanay nyo, actually mamaya papaliwanag ko sa inyo bakit hindi ka nayakap ng tatay mo. Maraming mga anak nandito, hindi ka nayakap ng tatay mo. Hanggang ngayon, hindi ka nayakap ng tatay mo. Akala mo, wala yon? Ako, meron yan. Alam niyo po, mga kapatid, pag ang nanay kaya kupya-kupya yan, malalaman mong nanay mo mapanakit kasi nung bata siya, ganun din ang ginagawa ng mga nag-aalaga sa kanya. Kaya instead na kagalitan niyo sila, mahalin mo sila in return. Kasi hindi nila naranasan ang hinahanap mo. Pareho kayo, sabi mo lang tayo, magdamayan. Ito tayo. Hindi mo ako niyakap, hindi ko niyakap. Amen? Okay, next. Wala mo nang iiyak, ha? Wala mo nang iiyak. Di ba tapos? Okay, kayo'y magagalit at huwag kayong magkasala. Huwag niyong inibigyan daan ang diablo. Alam niyo po yung galit, yan po ay daan ng kaaway. Okay, next. Sige po, hallelujah. So, rejection, kapag hindi mo natanggap yung unconditional love, ang tawag dyan ay rejection. Okay, next. Sige, next kapatid. Abuse can be physical, verbal, sexual. Okay, next. Itong mga tao daw na nasasaktan, ayaw nila makisalamuha sa marami. Ito yung mga loners. Gusto mapag-isa. Nagkakatuwaan ng iba, siya na sa sulok. Umiyak. Amen? These people are loners. Mababa ang pagtingin nila sa sarili. At ito maganda. Their relationship with God is unstable. Kapag hindi committed ang Kristiyano, paandap-andap, may sukat yan sa puso. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ka ba? Amen? So, hindi stable yung relationship kay Lord kapag may problema ang puso. Next, hallelujah! Next, mga kapatid, nakikilala nyo ba yan? Si Joyce Meyer. Si Joyce Meyer, at the age of 5 years old, ginagahasa na siya ng kanyang sariling tatay. Alam niyo po, instead na ang tatay niya protekta, magmamahal, mag-aaruga sa kanya, ang tatay pa ang nagmumulis siya sa kanya. From 5 years old hanggang 15 years old si Joyce Meyer, ginagahasa siya ng kanyang tatay. Kaya nakikita niyo si Joyce Meyer, pag nasala, praise the Lord, hallelujah. Lalaki ang dating, bakit? Bata pa siya, minumulis siya na siya. Sexual abuse. Ang kagandahan na lang, naging pastora siya, kasama niya ang Lord, kaya she learned to forgive her father. Hindi mo kaya magpatawad sa mga tao na kasakit pag hindi mo kasama si Lord. Amen? Amen. O sabi mo, Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Amen? Okay, next. Hallelujah. Acceptance, abandonment, abuse, verbal emotion. So we need a balanced decision. Sige. Alam niyo po ang balance ganito. Patapos na rin ako. Balance dapat tayo mag-desisyon. Una, nakakalugod ba kay Lord? Mapapakinabangan ba ito ng kapwa? Ito ba ay beneficiary sa akin? Pagka hindi ito beneficiary sa iyo, hindi nakakalugod kay Lord, hindi matutuwa ang kapwa, wag mong gawin ang desisyon. Mali yun. Kailangan pag nag-desisyon ka, matutuwa ba si Lord? Matutuwa ba ang tao kapag kinabangan pa ito sa akin? Ano your church? Sabi mo, balance. Balance. Tingin kayo, never make a decision kapag galit kayo. Amen? Amen. Sabi ko sa pag-asawa, huwag mong sasabihin sa asawa pag nag-aaway kayo, sige, suntukin mo ako, suntukin mo. Susuntukin ka talaga. Pag nag-aaway kayo, sasabihin mo, yakapin mo ako! Yakapin mo ako! Ganon. Amen? 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 Galing mo, galit na galit ang asawa sa, sige, kiss mo ako, i-kiss mo ako, i-kiss mo ako. Tingnan mo. Amen? At huwag mong sasabihin maghiwalay kayo. Pag oras ng galit kayo sa isa't isa, never make a decision. Is that clear and loud?
At gagawa tayo ng balance. Okay, next, Deuteronomy. I'm about to be done. Aking tinawag ng langit at ang lupa, pinakasaksi laban sa inyo. Sa araw na ito, na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Pero sabi niya, kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ang iyong mga anak. Tingin kayo sa akin, hirap pinawalan yung paningin. Every decision you make, may apekto yan sa magiging anak mo. Mamaya mag-aaltar call tayo. Magdidesisyon ka not for yourself only, kundi magdidesisyon ka for your family. Amen? Mahina na naman. Magdidesisyon ka hindi lang para sa sarili mo. Lord, lalapit ako. Kasi si nanay, si tatay, mahal ko. Every decision you make ay may apekto yan sa pamilya natin. Amen? Sabi ng Bible, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, hindi lang ikaw at ang iyong binhi. The entire family. Okay, next, mga kapatid. So, next. Tingnan niyo po. What matters most is how you see yourself. Alam niyo po, naniniwala ba kayo na walang nagsabi sa akin na pogi ako? Naantay ko si nanay. Nasabihan akong pogi. Wala. Nag-aaral ako. Inantay ko sa mga kaklase ko. Magsabi lang sa akin pogi. Wala. Nagkaroon ako ng girlfriend. Umaasa ako. Dahil siya magsasabi sa akin ng pogi. Wala. Alam niyo, ginawa ko, bumili ako ng malaking salamin. At pag umarap ako sa malaking salamin, kita ko ang buong sarili sa sabi. Ang pogi mo, Torrance. Kasi kung wala nagsasabi niya, ikaw na! And others do not accept you, ikaw na ang tumanggap sa sarili mo. Sino pa ba wala tatanggap niyan? Kaya ako, pag-harap ko sa salamin, ang pogi mo. Ayaw, hindi kayo agree. Bahala kayo. Basta ang mahalaga sa akin, hindi yung sinasabi niyo. Ang mahalaga sa akin, ang sinasabi ni Lord. Nang lumabas ako sa mundo, natuwa si Lord. Amen? Amen! Ewan ko sa inyo kung natutuwa kayo. Basta ang alam ko si Lord, natuwa sa akin nang lumabas ako. Tama? Kaya lang naman ganito naging itsura ko. Ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Mamayang maririnig yung testimony ko mamayang gawin. Wala naman yung kung anong pinagdaanan. Kung kayo din ang dumana sa pinagdaanan ko, kamukha ko kayo. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ka na lang, hindi ka lumasa sa dinaanan niya. Si Pastor Jerome, kaya pogi yan, medyo gwapo yan, medyo kaunti lang ang dinaanan yan. Pero kung siya rin ang dumaan sa dinaanan ko, hindi yan ang mukha niya. Kaya mapalad pa rin siya. Amen? Tingnan mo ang katabi mo, kaya mukha niya, may pinagdaanan niya. Sabi mo sa katabi mo, mukhang marami na ng dinaanan mo. Makikita. Bro, may pinagdaanan. Bro, may pinagdaanan. Praise God. Palampakan niyo si Lord. Hallelujah. What matters is the way you look to yourself. Dapat ang mababago sa iyo yung pagtingin mo sa iyong sarili. Amen? Huwag mo ang iyong sarili tingnan na mababa, mahina, walang magagawa, hanggang dyan lang. Tingnan mo ang iyong sarili na ako pinagpala ni Lord, mararating ko ang aking pangarap, maabot ko ang plano ni Lord, guys, kasi kasama ko si Jesus. Amen! What matters is the way you look at yourself. Okay, next. Praise God. Hallelujah. Pagtingin sa sarili, pagtanggap sa sarili, pagpapagyan sa sarili. Hallelujah. So, yan ang gagawin niya mga pagtingin, pagtanggap, pagpapagaling sa sarili. Jesus alone can heal. At hindi na ako magtatanong kung may pinagdaanan nga, lahat tayo. Kaya mamaya lalapit lahat. Lahat. Amen? Amen! Jesus alone can heal. If time cannot heal, Jesus can heal. Amen? Amen.
Okay, next. Praise God. Dito na ako magtatapos sa verse na yun. Sabi ng 1 John 4:16. And we know. Sabi mo nga sa katabi mo, we know. Ang sabi ng Amplified, ang salitang know, understand, recognize, are conscious of, by observation and by experience, and believe. Believe means adhere to and put faith in and rely on. Hindi lang sapat na malaman mo na mahal ka ng Diyos. Dapat paniwalaan mo na mahal ka ng Diyos. Maraming Kristiyano, they know that God loves them, but they do not believe na mahal sila ng Diyos. Sabi ng Bible, you have to know, and not only to know, also to believe na mahal ka ni Lord. Tingin kayo sa akin, sino man ang mga pinagdadaanan? Sabi ko nga, pag hindi masyadong grabang katabi mo, may pinagdadaanan yan, di ba? Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Pinagdaanan tayo lahat. Alam nyo lang, ako lang may pinagdaanan. Lahat tayo. Amen. Okay, next. Sige po. Ito po, tingin kayo sa akin. Matthew 4:4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nakasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tingin kayo, iko-context ko kayo. Hindi yung labasan nyo lumabas sa bibig ng Diyos. Ay, word of God yan! Word of God yan! Huwag nyo agad i-conclude. Sabi ng Bible, hindi lang kayo nabubuhay sa tinapay. Nabubuhay din kayo sa lumalabas sa bibig ng Diyos. Alamin mo kung anong lumalabas sa bibig ng Diyos. Saan yan? Verse 4. Balik tayo sa 3:17. Angat lang tayo ng konti. Ano lumabas sa bibig ng Diyos? Sige, next. DRB, and behold, a voice from heaven, this is my beloved Son. Ano daw ang lumalabas sa bibig ng Diyos? Ikaw ang pinakamamahal kong anak. Sabi ng Bible, hindi ka lang nabubuhay sa tinapay. Mabuhay ka sa lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano lumalabas? Mahal ka ng Diyos. Mabuhay ka sa pagmamahal ng Lord. Okay, next. Isa pa. Sa 17:5. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Yan ang lumalabas sa bibig ng Ama. O ngayon, anong ginawa ni Satanas? Balik tayo sa 4. Tingnan nyo ha, ang ginawa ni Satanas. Sige, next, kapatid. Sabi ng Diablo, if you are God's Son. May binura ba? Nagkaway? May binura ba? May inalis ba? Parang wala akong pausap talaga dito. Mayroon bang inalis si Satanas? Anong inalis? Beloved. Kasi tuwing may pinagdadaanan ka, tuwing may problema ka, tuwing broken-hearted ka, pinapaisip sa'yo ni Satanas na hindi ka mahal ng Diyos. Pero ang totoo, mahal ka ng Diyos. Amen? Okay, mga kapatid, gusto ko pa rin po nawa sa inyo sa hapong ito, ano man ang iyong pinagdaanan, isa lang ang maririnig mo kay Lord, anak, mahal kita. Amen? Pwede ba tayo tumayo? Awitin natin ang puso ko yung sinisiyasa. Because we talk about the heart, and we need this heart to be healed. At ulitin ko, lahat po tayo may mga pinagdaanan. Amen? Pero hindi tayo mag-i-stay doon. Tayo ay mag-move on at sasabihin natin kay Lord, Lord, talapin ako. Ano man yung sakit na naranasan ko, pagalingin mo ako kasi gusto ko lumalim. At magdidesisyon ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Lord. Amen? Mga kapatid, papatotoo ko na lang ulit na si tatay mo na, mamaya na si nanay, no? Konti lang to. Habang tumutugtog ng mahinang musicians. Kami po ay 13 na magkakapatid. 13. At among 13, I am the beloved of my father. Kasi ako ang babae. Pupunta kami ng bundok para magtruso kasama ko ni tatay. Naglalakbay kami ng 6 hours, pababa 6 hours.
ating gabi na halos kami makauwi. And because my father loves me so much, I love him too. Paglaan ng panahon, lumaki kami, lahat nagpunta ng Manila at naiwan ang tatay ko sa probinsya. And after 5 years, may sumulat sa amin na concern, kapitbahay. Sabi niya to, napapansin ko ang tatay niyo habang nag-aalaro sa katirikan ng araw, bumubulagta ang tatay mo. And after 30 minutes, babangon siya, pawis na pawis, basa ng pawis, maputla, at itutuloy yung pag-aaral. Sabi niya, baka ang tatay niyo may nararamdaman na. Because we love our father so much, we agreed, dadali namin siya sa Manila. Pina-check up namin sa Philippine General Hospital, and all his internal organs may problema na. Alam niyo po, ang ginawa namin, hindi tayo papayag. Dahil nasa Pampanga ako, nasa Makati ang tatay ko, kasi doon siya tumuloy sa atin namin. Alam niyo po, sabi ng ate ko, punta ko na si tatay. So, pumunta ako nung araw na yun. Tapos nakita ko si tatay. Tay, kumusta? Namamala si tatay. Yung parang may tubig yung mga laman. Iyakap ko si tatay kasi mahal ko si tatay. Tinanong ko si tatay, tay, kumusta ka? Ang sagot ng tatay ko, anak, huwag kayong mag-alala sa akin, okay lang ang tatay ninyo. Pero ang totoo, mayroon. Ang tatay minsan hindi nagsasabi ng totoo para huwag mag-alala ang anak. Pero in reality, may nararamdaman na sila. So, pauwi ako ng gabi, sabi ng tatay ko, to, huwag ka muna umuwi. Kako, bakit po? Sabi niya, kasi, dito ka muna matulog. So, pinagbigyan ko. Isang kulambo, isang banig, isang kumot, isang unan. Madaling araw, yakap-yakap ako ng mahigpit ng tatay ko. At nagpatay malis siya ako. Inayaan ko lang siyang yakapin ako ng mahigpit. Pagising namin ng umaga, pag tayo napagbigyan na kita, nagkape kami, sabi ko, babalik na ako ng Pampanga. Pagbaba ko sa hagdanan, papunta na po ng Pampanga, hinabol ako ng ate ko, to, si tatay, ang damit niyang puro dagta. Walang maayos na damit yan. Bilhan mo na maayos-ayos na damit. At ito ang mga resita lahat. May tanig na kasi si tatay. 1,000 worth ng gamot everyday para ma-survive siya ng counter. Bawal na po ang karne, bawal ang isda. Pwede gulay, pero bawal ang asin. Bawal na ang kanin, pero pwede ang pangmatandang gatas. Alam niyo po, sabi ko kay ate, noted. Way back din, pioneering ako sa Pampanga, I only received from the church 350 pesos a week. Kami naman, hindi kami oriented sa pera pa sa maglingkod kay Lord. Para makaipon ako, it took for me for 3 weeks. Naglalabandero ako, hindi alam naman ito yun. Para kay tatay. Nagbabible study ng hapon, naglalabandero namin umaga hanggang tanghali. After 3 weeks, nakaipon po ako ng pambili. Binilang ko si tatay ng 2 latang gatas na malalaki. Binili ko yung mga gamot niya, pang antibiotics, everything. Hallelujah. Binilang ko siya ng magandang polo. Binilang ko siya ng magandang pantalon. Binilang ko siya ng sapatos. I am so much excited to see my father again. Bitbit ko ang 2 bag, plastic bag. At makikita ko ulit si tatay. Nang hindi kalayuan doon sa bahay ng ate ko sa Makati, ang daming tao sa bahay. And I ignore sa naramdaman ko. Sabi ko, siguro may party kaya maraming tao. So nagbagal na ako maglakad. Alam niyo po, natalawan ako ng ate ko sa hindi kalayuan. Tumakbo si ate, sinalubong ako ng malamig na yakap. Sabi niya to, wala na si tatay. Alam niyo po mga anak kung gaano kasakit kung mawala ng magulang. Alam ko si tatay hindi na nakakarinig. Hindi na nakakaramdam. Pero bitbit ko yung 2 plastic. Sabi ko, tayo, nandito na po yung gatas ninyo. Tayo, nandito na po yung damit. Nandito na po yung gamot ninyo. What I'm pointing out, church, last 2 minutes. Make a decision this afternoon. Not for yourself alone. Lalapit ka
dahil mahal mo ang Panginoon. Sige po, awit tayo. Praise God, hallelujah. Puso ko yung sinisiyasan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Raba Sanda, Raba Sigo. Sige po kayo mahiyak. Lapit po tayo. Hallelujah. Buhay ko'y iyong alam. Hallelujah. Ang lahat kong lihim. Ang lahat kong lihim, O Yahweh. Ang iyang mga lalangin. Sige po, lapit tayo sa harap. Come on, the pastors are here to pray for you. You need to be here, church. Hindi ka lalalim kay Lord hanggat hindi mawawala yan sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, huwag kayo mahiyak. Come forward, come forward. Sige po. Ang lahat kong lihim, O Yahweh. Sige po, come on. Sige po, mga church, come on. Lapit, huwag kayo mahiyak. Sige po, marami ako nakikita umiiyak. Alam kaya na umiiyak? Nakarelate ka, church. Ang may gustong gawin si Lord sa'yo. Gusto ka ng Lord pagalingin. Kasi gusto ng Lord lumalim ka sa relasyon sa Kanya. Lumalim ka sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ka papayag na hindi ka napuhan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige, church. Come on, come on, come on. Sige, sabi ko sa'yo, wag mong pigilin ang iyong iyak. Iiyak mo yan. Hallelujah. Sige, church, come on, come on. Down tayo sa open. Sige pa, minsan pa. Hallelujah. Yung mga nasa likod, come on. Pili nyo itabi yung upuan. Gusto mong lumalim kay Lord. Kailangan mo siya. Kailangan iayos ang iyong puso.